Hello everyone! Welcome back again to our channel, and today's video, itatakal na natin ang continuation about the Igorots people. I'll just give you some trivias and facts about the different kind of Igorot. Hindi po natin iisa-isahin lahat kasi kulang yung isang video natin para matakal natin lahat. So una, where to find Igorots? Ang Igorots po ay matatagpuan sa northern part ng Luzon. Igorots are any of various ethnic groups in the mountains of the region, specifically the Cordillera Administrative Region. And karamihan kasi ng Igorots, ginagawa pa din nila yung mga traditional way of life na nakagawian nila nung mga unang panahon na minana sa mga ninuno. And me, marami pa din akong nawi-witness ng mga traditional na ginagawa ng mga lolo't lola ko or mga relatives ko. And the main identified groups of Igorots are here. Sila ang Itneg na matatagpuan natin sa Abra, Bontoc in Mountain Province, Kalinga na matatagpuan sa Kalinga, Ifugao and matatagpuan sa Ifugao, Ibaloy and Kankanaay, which is first settlers ng Benguet. So unahin na nating i-discuss ang Bontoc. Bontoc is found in Mountain Province. And the group is more densely located in the municipalities of Bontoc, Barlig, and Sadanga. May 5 subgroupings din sila na recognize ng social scientists based on their dialects. Yan ang Central, Talubin, Barlig, Lias, and Kadaklan. And by the way, Bontoc is both recognized with K and C. Bontoc or Bontoc. Siyempre, parang mga ninuno din natin, ang unang kinabubuhay din nila dati ay pag-farming, hunting, and fishing. And alam nyo ba na ang Bontoc ay also group of headhunters? Yes, they are. And ang Bontoc villages are organized by called Ato. And each Ato is governed by a council of elders. So, yun lang muna sa Bontoc. Next tayo. Next ay ang Itneg tribe. Ang Itneg naman ay ethnic group na matatagpuan sa upland part ng Abra. At alam niyo ba na ang Itneg, which means people living near Tineg River. Yes, you heard me right. Tineg River. And kung ang Bontoc ay may 5 subgroupings, ang Itneg naman ay merong 10. Yes, hindi sila nagpakabog. At sila ang Adasam, Binongan, Inlaod, Masadiit, Aplay, Banaw, Gubang, Maeng, Luba, and Balatok. And they have 3 languages. Yan ang Binongan, Tinggian, at Tinggian. At ang mga Itneg po ay may very close affinity with their nearby neighborhood, which is ang mga Ilocano. An eye for an eye, a life for a life. Vengeance is a way of a life for the Kalinga people. And let's go to Kalinga. Sabi nila, ang Kalinga daw ang pinakakinatatakutan at pinakamatatapang na tribo. Dahil pag buhay daw ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. Pero hindi na daw ngayon. Mababait na sila. At alam nyo ba na sa Kalinga matatagpuan ang sikat na mambabatok na si Apo Wangod? Yes, you heard me right. She's from Kalinga. Kalinga is esteemed as the strongest people of Cordillera. Historically, they attained leadership and respect through headhunting. Yes, headhunters din sila. Mas maraming ulo, mas karespe-respeto. Kasi ang headhunting sa kanila ay simbolo ng bravery and courage. So, kung wala kang napugutan na ulo, di ka matapang. Since nabanggit ko si Apo Wangod kanina, 80 years na po siya na mambabatok. Hindi po yung nambabatok Yung nambabatok means nagtatato. And according po sa research ko, yes, I have source, ilalagay ko sa description below. Na dati, kung ikaw yung panganay, tatatuan ka nila all over your body. Kailangan kalagyan ng tato para ma-identify na ikaw yung eldest sa family. And hindi naman minsanan natatatuan yung buong katawan mo.
or parts ng katawan mo. Little by little siyang itatatu sa'yo. So, after 1 week, tatatuan ka ulit. Another 1 week, tatatuan ka ulit nila hanggang sa matapos. So, yung sa na-research ko, it takes her 3 years bago matapos yung tattoo sa katawan niya. Bakit kailangan siyang tatuan? Sabi niya, yung reason sa kanya is for her mother to show na may pera sila, na they were rich, na they belong to the Baknang groups. Baknang which means mayaman. Kaya ang Kalinga tribe ay society stratified into Lawa or Kapos and Baknang. Lawa or Kapos means mahirap and Baknang which mayaman. Or kung dati legal sa kanila ang pumatay at may mapatay na tao from the outside of their village, ngayon hindi na. Kasi meron na sila yung tinatawag na bodong. It is also represent as a Magna Carta of Kalinga tribe. Na if something goes wrong with another tribe, si bodong na yung bahala na mag-peacemake sa kanila. Si bodong na yung bahalang mag-resolve ng conflicts between the tribes. At alam niyo ba kung saan matatagpuan ang rice terraces? Let's go to Ifugao. Ifugao, Ipugao, Yipugao or Ipugao, and Kiangan are also known as Ifugao. Siyempre, sikat ang Ifugao for their spectacular rice terraces na matatagpuan sa Mayaw-Yaw at sa Banawe. Wet rice cultivation ang kinabubuhay nila at air cultivation like sweet potatoes. The Ifugao are also noted for their wood carving and weaving. Siyempre, hindi sila basta-basta dati nagka-carve and nag-weave. May mga ritual silang ginagawa bago nila gawin yon. Ifugao used to believe in what they called the Anitos. And itong bulol na ito, pag umani sila ng rice, laging meron yan sa bahay nila. Kasi, yan daw yung nagbabantay ng kanilang ani. And let's go to Ibaloy tribe. Sila yung mga tinatawag daw na shy people. Shy mangu. Ibaloy and Kankanay are the first settlers of Benguet province. Ibaloy are found in the 2/3 part of Benguet, located particularly in the municipality of Cabayan, Tublay, Bocod, Sablan, La Trinidad, and Ato, and Tuba. O yun, kagaya din ng mga ninuno natin dati, ang unang kinabubuhay din nila ay ang wet rice agriculture, sweden farming, mining, hunting, and fishing. And may 3 classification of people din sila. Ang Baknang, Silbi, at Bagain. Sino nga ba ang mga Baknang? Baknang is mayaman, rich people. Mga Baknang ay may nag-work under sa kanila. May mga tagapangalaga sila ng mga hayop nila, which is yung mga hayop na yon ay nire-ready para sa mga traditional or ritual beliefs na gagawin nila in the future. So, kung ngayon, ang pag-poultry ay pinagkakakitaan, noon ang pag-aalaga ng mga hayop ay nire-ready para sa mga ritual purposes. Ang silbi naman na tinatawag nila ay tagapangalaga ng mga lupain na meron sila. Caretaker, parang sa term ngayon. Ang mga Bagain naman ay ang mga non-Ibaloy people, which the Baknang Ibaloy people called them slave. Sila yung mga literal na utusan. At alam nyo ba na ang Mount Pulag ay may methodology according to Ibaloy people? Ang Mount Pulag daw ay pinuntahan ng mag-asawang Ibaloy. Nakasurvive sa matinding baha ng mga panahon nila. Kaya for them, ang Mount Pulag daw ay where the spirits go to rejoin their ancestors. Siyempre, ang wealthiest man in Baguio noon na si Mateo Carino ay isa ding Ibaloy. At alam nyo bang may divorce sa mga Ibaloy? Pero syempre dati yun. Allowed daw ang divorce sa kanila due to count of adultery sa part ng babae, bareness or childlessness, pag hindi ka makabuo ng anak. Ouch. At laziness ng either husband or wife. And according sa research ko, Ibaloy daw, they don't worship gods in forms of statues and carvings. And let's go to where I came from, the Kankanaey tribe. Kankanaey, or this one, are also both accepted.
Ang kankana ay walang definite etymological variations. Sabi nila, since Ibaloy and Kankana ay ang first settlers ng Benguet, medyo nagkakahawig-hawig lahat ng traditions and beliefs nila. Actually, lahat ng yung Igorot na nabanggit ko kanina, halos pare-pareho. May mga konting difference lang na naiiba. Kana ay meron silang own language na tinatawag na Manglayan. At ang Manglayan language nila is related to the language of Ifugao and Bontoc, where they shared geographical borders. And speaking of language of Kankanaay, may tinatawag silang dalawang language, ang hard Kankanaay at ang soft Kankanaay. Ang hard Kankanaay or Aplay ay usually ginagamit ng taga-Sagada at Basao. At ang soft Kankanaay naman ay ginagamit na ng mga the rest, mga sa northern part. Ang Kankanaay daw ay internally identified based on the language they speak and the province where they came from. Siguro yung punto. And that ends our video for today. So, sa mga susunod nating video, itatakal ko, or si husband, yung iba pang mga interesting facts about Igorots. Like, bakit sila napunta sa lowlands, or bakit katabi nila yung mga yumao nilang mahal sa buhay sa tabi ng bahay nila. So, if you like this video, give it a like, share, and subscribe. Salamat! Thank you.